Hello, hello. Finally, Panganan Island by walk. Okay. Eto, medyo nahuli na ako sa aking mag-ama. Ito, pinag-isipan ko paano ko maglakad na make sure hindi siya masyadong malalim. So ito na ganyan nakahaba kasi basa na yung niko, tuhod na. Bang ganda ng dagat. So God is so amazing by creating beautiful sea. Okay, so sa gustong magpasyal ng Panganan Island, gusto mo itong masubukan, ay talagang memorable ito sa iyo. So talaga ang mag-ama, nauuna na. Naiwan na nila ako. So tinanggal ko na this time ang aking sandal, kadyo mabigat siya. Kaya tuwing lalakad tayo, dapat mag-enjoy. Tinanggal ko na para mas mabilis. Sana walang makakati na maapakan. Ito na sila, malapit na ako. So talaga ang saya ng aking anak ko, hawak-hawak sa kanyang papa. So lakad para dadarating ka sa iyong paroroonan. So parang nagkakaibang banding din to sa mag-ama. So tuwing low tide talaga, ganito ang gagawin ng mga tao. Sa suba, lalakad lang sila. Pero kapag high tide na naman, hindi siya pwedeng lakarin. Hindi po pwedeng daanin dito ng boat. Meron talagang daanan para sa boat. Kung high tide na, magsasakay na lang ang mga tao, magbayad ng 25 pesos per fare. Pamasahe ay by Chenko. Pero kung low tide, ganito talaga ang gagawin. So medyo pinabilis ko na lang, no? Okay, so tuwing lalakad tayo, di tayo maka-expect na iba-iba ang ating maranasan. Gaya nito, iba ang ating daanan, parang mag-ingat ka talaga kasi may mga ma-sharp na stump na mga ganyan. Ito naman ang enjoy ko. Ito medyo pinahinaan ko na. At ito, so careful talaga sa iyong paglalakad kasi may mga sharp na bagay, pwede makaapak ka ng shell, broken shell. So talagang itong daanan ay obvious na daanan kasi ganito talaga siya. May pathway talaga. Enjoy sa paglalakad kasi mag-abot ka sa imong padulngan. Eto. Back to original na siya, hindi siya mabilis. Ito yung normal na aming paglalakad. Ito na, buti na may na siya, balas. Wala ng water.
Yung video ko, live ko siya, tapos, ko alam bakit nag-shake. Siguro sa paglalakad. Anyway, so enjoy lang kayo. For sure, darating kami sa aming paruroonan. Oh, diba ang haba? Yan, so medyo malayo talaga. At malapit na. Malapit na nga ba? Tingnan lang natin. Malapit na ba tayo sa gitna? Para makapagsakay tayo ng tricycle. At dito naman, parang meron akong nakikita isang shell. Ito ay shell sa bungkawil, pero wala siyang laman. Itapon ko na lang. Pero in fairness masarap talaga kakainin ng bungkawil at yung kaiba sa saang. Kasi mas madali lang siya sabi na dali lang siya mahilis. No? Yeah, bye-bye. Nakita ko lang sa inyo ang bungkawil. Eto na. Malapit na kami sa gitna. Anong nahuhuli ako? So mag-video ka, mahuhuli ka. Okay. At actually, kapag nag-i-enjoy ka sa iyong lakad, hindi mo in-expect na darating ka lang din. But ito, meron kaming masalubong. Nasalubong namin si Kuya na nagkuha ng bat. At anong gagawin ko? Siyempre, bibili ako. Sabi niya, ito ay 100 pesos. In fairness, masarap itong kilawin. Sabi niya, sudlutan. Ibo ko sa mga taong ang sarap magawa ng kinilaw, ng sudlutan. Ito. Bumili ako para hindi namin kainin doon sa panganan, kundi para sa aming bahay. Puti, no? Malakad ka, tapos may nasalubong kang tao na nagbinta ng sudlutan na bat. Pipili talaga ako pag meron lang akong pera. At eto na. Lagi akong nahuhuli. At sa wakas, nakikita nyo na ang sa gitna ng dagat, anong meron? Tricycle. Diba? Amazing. Hindi mo akalain na may tricycle sa gitna kasi ang layo kayang lalakarin mo. Buti na lang may tricycle. At may 25 pesos ang bawat pasahe. Heto na, malapit na kami sa tricycle. Sa wakas, makapag-relax na din ang aming mga paa sa paglalakad. Magtaka ba din kayo kung ang kanilang tricycle ay matibay? In fairness, matibay din. Kaya naging rason na ang kanilang pasahe ay medyo mahal. Kasi para din makasustain sa kanilang mga pang-maintenance sa kanilang tricycle.
Heto na! Heto ng tricycle! Yehey! So, totoo talaga to. Merong tricycle sa gitna ng dagat. At eto na, sa buti na lang, dalawa sila. So, maghihintay lang sila. So, meron talagang maraming tao na maglalakad talaga pag low tide. Mag-aabang, mag-expect ng pasahero. At eto, sasakay na ako ng tricycle. Ako lang yata ang hinihintay para umaalis na kami. Okay, pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na yan. Oh, di at least nakaupo na din. At so dito na part ay walang dagat. Medyo matuyo siya, but sa unahan ay may dagat siya. So magtaka, grabe yung maintenance sa kanilang tricycle. Baka masira. Pero ang tibay ng kanilang tricycle, in fairness. So, sino bang hinintay? Tingnan natin kung tatakbo na ba ang tricycle. Okay. Eto na, tatakbo na siya. Eto na siya. Naghintay pa yata ng ibang pasahero. Meron kaming kasama sa likod kasi. Kaya medyo hindi pa siya tumakbo. Ngayon, medyo na kami, 3, tapos meron pasahero sa likod. Hindi na siya malulugi sa kanyang pasahe. At dito na part ay may dagat na siya. So, kailangan ang tricycle nila ay matitibay. Kasi may dagat. Hindi, ano na lang kaya kung may mga shell na maapakan ng bulong. So, para-paraan lang talaga yan. Ang bawat tao ay talagang masipag. Haharapin ang mga anumang challenges sa buhay. Pagsubok sa buhay. Dapat ganun ang gagawin natin, no? Gaya ng ikaw ay tricycle driver, pero nakatira ka naman dyan. At least, meron ang paraan pang source of income sa pamilya mo na ikaw ay maging driver sa gitna ng dagat. Talagang, wow, impressive. Ang tibay ng kanilang gulong. Dadaan siya ng mabasa, matuyo. So, I'm so proud na isa rin ako na islander kasi naisilang ako sa Hagolyaw, Hitafi, Bohol. Kaya may puso kang islander. Kapag relax na ba ang lahat? Yes, nakapag-relax. At least, nakapag-relax kami sa aming paglalakad kasi sumakay kami ng tricycle. At ito, excited na ako na makarating sa aming paroroonan. Titingnan nyo, talagang malapit na. So, actually, may kasamahan din kami na lumalakad lang sila. Kinaya nila ang mahabang lakad. Ang tibay nila ha. Nakasave pa sila. At
For sure, hindi na nila makalimutan ang kanilang experience na lumalakad lang sila. At meron din kami nasalubong na tricycle. At mga naglalakad. Kasamahan pala namin yun. Pareho lang kami ng destination. Kaya ito na, buti naman, dry up na. Wala nang dagat sa daanan na to. Parang kalsada na talaga. Kalsada sa dagat, wala nang dagat. To. So, kung masubukan nyo ito ay hindi nyo din makalimutan ang inyong experience. Kaya, ang gawin nyo? Pasyal din kayo dito sa Pangalan Island. Nasubukan nyo din ang paglalakad. At kung ang araw ay weekdays, talagang makabili kayo ng swaki. Kasi kukuha ang mga tao ng swaki at ilagay nila sa botelya. Kung pupunta ka ng Pangalan, basta weekdays lang, talagang sulit kasi makabili ka ng swaki. At mas makatipid ka pa kaysa magbili ka ng swaki sa market na medyo mahal na, 100 plus. Dito ay makabili kayo ng 50 pesos. At hindi nyo naman maubos. Pag uwi nyo sa bahay, pwede nyo i-ref. So, ang Pangalan din ay marami silang bakasi, elfish. So, elfish ay isang exotic food na talagang one of my favorite talaga na aking lutuin. Ang nalarang na bakasi. Heto na, malapit na kami sa kalsada. Yahoo! Thank you, Lord. We are safe and sound. Heto na. Kalsada na. So, salamat talaga sa inyong pagsuporta sa pag-watch ng aking video. Huwag kalimutan, laging magpasalamat sa Diyos kasi siya lang ang magbibigay ng ating mga biyaya. Kaya tuwing lalakad tayo, tuwing ano ang mga lakad natin, lagi nating i-share sa Diyos para tayo ay laging ligtas sa pamamaraan ng pagpe-pray. So, talagang hinahatid kami sa tricycle kung saan ang aming video. So, wakas, darating na din kami sa aming video. So, buti naman ang Pangalan, meron din silang kalsada. Para ang tricycle sa gitna ng dagat ay talagang makapag-relax din. Eto. Yay! Bumaba na kami. At eto na ako. Thank you for keeping us safe, oh Lord. Dumating na kami sa aming paroroonan. At papunta na kami sa venue. Ito, sinuot ko pa muna aking sandal. Yan. So, ang mga bata sa Pangalan na talagang magaling magawa, mag-isip ano ang kanilang mga para maaliw ang kanilang sarili. Magsali sa baskets, kahit maliit pa sila, okay pa rin yun. At eto, papunta kami sa venue para sa medical mission. So, magtulong din kami sa medical mission nila at ako din ay magpapa-check up. Diba? Magandang privilege na sumali ka sa medical mission, nagtulong ka at pagkatapos, ikaw din ay maging pasyente. At least, sulit naman. Ito.
So, iba pala ang kanilang entrance. At eto na ang kanilang entrance. Si Habi kasi ay member siya sa Olango Ministerial Group. No, bawat iba't ibang churches sa Olango ay magtipon-tipon. Halimbawa, kung ano ang mga medical mission, invited din ang mga preachers sa ibang churches. Ito yung privilege namin. Nakapag-assist din kami at the same time, nakapagpa-check up din. At eto na. Eto na ang kanilang venue sa medical mission. So, malaki din kanilang lugar. At ito, mamaya, magsimula na ang kanilang medical mission. At ako naman dito ay nagtulong sa paghanda ng pagkain. Ito na. Hanggang dito na lang. Thank you for watching everyone. Bye-bye and God bless.